8 Filipino celebrities na nakatira ngayon sa Canada. Sino-sino sila at bakit pinili nila ang bansang Canada para manirahan? Alamin natin ngayon dito lang sa Ang Canada ay isang nangungunang destinasyon para sa mga Pilipinong naghahanap ng migrasyon o isang bagong simula sa pag-aalok ng mga magagandang pag-asa sa ekonomiya. Ito ay nananatiling pinapabora na destinasyon sa mga migranteng Pilipino na naghahanap ng bagong simula. Ipinagmamalaki ng bansa ang maraming benepisyo kabilang ang reputasyon nito para sa isang ligtas at matatag na pampulitikang kapaligiran, isang matatag na ekonomiya, isang mahusay na binuo na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, at isang globally acclaimed na sistema ng edukasyon. Kapansin-pansin, ilang mga local celebrity ang piniling iwan ang kanilang kilalang buhay sa Pilipinas at simulan ng bagong simula sa Canada. Narito ang ilan sa mga ito. Joey Albert. Si Joey Albert, ang kilalang 80s at 90s singer na sikat sa kanyang mga hit na kanta na Ikaw Lang Ang Mamahalin, Tell Me, at I Remember the Boy, ay minsang nahaharap sa isang dilema na pamilyar sa maraming ina, karera o mga anak. Sa paghahangad ng mas magandang pagkakataon para sa kanyang mga anak na babae, ginawa ni Joey ang desisyon na umalis sa Pilipinas noong dekada 90 at nagsimula ng bagong buhay sa Canada. Sa isang panayam noong 2021 para sa livestream program ng isang portal, ibinukas ni Joey ang eksaktong dahilan ng kanyang pag-alis sa showbiz. Sabi niya, "Napakahirap na desisyon, at sa totoo lang, ang asawa ko talaga ang nagtutulak dito na mag-migrate sa Canada. Nais naming magbigay ng pinakamahusay na pandaigdigang edukasyon para sa aming mga anak na nagawa namin. It was very painful because yun lang yung mundo na alam ko, di ba? Anong gagawin ko pagdating ko sa Canada?" Gayunpaman, si Joey ay humarap sa isang serye ng mga hamon sa kalusugan sa kanyang oras sa ibang bansa at lumabas na matagumpay sa kanyang pakikipaglaban sa kanser sa 3 magkakahiwalay na okasyon. Ang kanyang unang pagharap sa kanser ay naganap noong 1995 nang siya ay masuri na may cervical cancer bago lumipat ang kanyang pamilya sa Canada. Kasunod nito, nakaranas siya ng panahon ng pagpapatawad hanggang sa muling lumitaw ang cancer sa kanyang ascending colon noong 2003. Pagkatapos ng 12 taong pagpapatawad, bumalik ang cancer sa kanyang colon na nangangailangan ng isang nakakapagod na 6 na oras na operasyon noong 2015 ng Marso. Para kay Joey, ang hindi kinaugalian na landas ng pagtanggap ng full-time na pagiging ina sa ibang bansa ay napatunayang isa sa kanyang pinaka-the best na desisyon. Pinahahalagahan niya ang pagiging isang full-time na ina sa kanyang mga anak sa loob ng isang dekada, at sa kalaunan ay muling natuklasan ang kanyang paraan pabalik sa mundo ng musika. Noong Hulyo taong 2021, ipinagdiwang ng music icon na ito ang kanyang 40 taong paglalakbay sa industriya sa pamamagitan ng online concert na pinamagatang Life Begins at 40. Batay sa kanyang pinakabagong mga post sa Instagram, nananatiling aktibo si Joey sa eksena ng konsyerto, na ang pinakahuli ay kasama ang kapwa OPM singer at kontemporaryong si Pops Fernandez nito lamang ika-16 ng Setyembre taong 2023. Jimmy Santos ang dating isang pamilyar na mukha na nagpapaliwanag sa noontime screen ng hindi mabilang na mga Pilipino. Si Jaime Santos, na mas kilala bilang Jimmy Santos, ay nabubuhay ng isang bagong buhay sa Canada. Si Jimmy Santos ay pumasok sa negosyong recycling sa Calgary, Canada. Ngayong 71, naging bahagi si Jimmy ng iconic na kapuso noon time show na Eat Bulaga. Hinahangaan sa kanyang kababaang loob, maaaring nakipagsapalaran si Jimmy sa malayo sa Pilipinas, ngunit ang kanyang ulirang pag-uugali ay nagniningning sa kanyang bagong buhay sa ibang bansa, na makikita sa kanyang patuloy na pangako na magbahagi ng mga insightful na video sa pamamagitan ng kanyang channel sa YouTube na ngayon ang may mahigit 698,000 subscribers. Kabilang sa kanyang kamakailang mga pag-upload ay isang nagbibigay kaalaman na pabalat sa pamamahala ng basura sa Canada, na nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Samantala, noong Hulyo taong 2023, si Paolo Contis, ang kasalukuyang host ng binagong Eat Bulaga, nag-post para sa mga larawan kasama si Jimmy, na tinutokso na nasa lokasyon sila sa Australia para sa isang paparating na pelikula ng MAV Productions.
Rhea Santos. Si Rhea Santos de Guzman, o simpleng Rhea Santos, ay matagal ng broadcast journalist sa GMA7 na naghahatid ng tunay na pakikitungo sa mga kwentong mahalaga sa hanay ng mga programa, kabilang ang Unang Hirit, Reporter's Notebook, at Tunay na Buhay. Noong 2019, nagpaalam siya sa network para lumipad sa Canada at bumalik sa paaralan. Natapos niya ang broadcast at online journalism sa British Columbia Institute of Technology noong 2021 at nabigyan ng Canadian Permanent Resident Card noong 2022. Ipinagpatuloy ni Rhea Santos ang broadcast career sa Canadian TV network. Si Rhea Santos at ang kanyang buhay sa Canada matapos umalis sa GMA7 at newscasting career. Si Rhea Santos ay may edad na 40 ay bumalik sa paaralan sa Canada at nag-posts pa ito ng heartfelt message as she bid goodbye to Unang Hirit. Cherry Mercado. Si Cherry Lay Mercado Santos, isang kilalang Filipina news anchor at broadcast journalist, ay lumipat sa Canada noong Setyembre taong 2021 upang sumama sa kanyang mga magulang at kapatid. Ipinagpatuloy niya ang postgraduate na pag-aaral sa pelikula at nagtapos ng mga karangalan sa Toronto noong 2022. Kamakailan ay inilunsad niya ang isang bagong palabas na tinatawag na The Hub na ipinapalabas sa Filipino TV sa Canada at sa mga kaakibat nitong social media platform. Busy din siya sa pag-ho-host ng mga podcast bago siya lumipat sa Canada. Nagkaroon ng kahangahangang 24 na taong panunungkulan si Cherry sa mga balita sa TV at radyo, na nagpapakita ng kanyang versatility bilang field reporter, manunulat, host, at producer. Nakatrabaho din niya ang mga kilalang network sa telebisyon sa Pilipinas kabilang ang TV5, CNN Philippines, ABS-CBN, at GMA7. Noong ika-15 ng Hulyo taong 2016, nagpaalam siya sa kanyang tungkulin bilang news anchor para sa aksyon sa tanghali ng TV5 upang maluklok ang posisyon ng tagapagsalita ng Department of Transportation sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tristan Perez. Ang dating profesional na basketball player na si Tristan Perez ay nag-iwan ng isang magandang karera sa basketball sa Pilipinas upang mag-ukit ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya sa Canada. Sa sandaling naging pangunahing manlalaro ng National University Men's Basketball Team noong 2014, si Tristan ay tumuntong din sa court para sa Blackwater Elite sa PBA noong 2016. Sa pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan ng mga pagkakataon sa ibang bansa laban sa kanyang kinikita sa PBA, sa huli ay pinili ni Tristan na sundan ang kanyang pamilya sa Alberta noong 2017. Sa kanyang panayam kay Rhea Santos para sa Omni News Filipino Edition, tinalakay ni Tristan ang kanyang makabuluhang pagbabago sa buhay sa ibang bansa, na inihayag ang kanyang trabaho bilang isang 26-wheeler truck driver. Nagtatrabaho pa rin si Tristan bilang driver ng truck sa Canada, tulad ng ipinakita sa kanyang kamakailang mga update sa Instagram. Lumipat na rin ang kanyang pamilya sa isang bagong tahanan noong ika-6 ng Mayo taong 2023. Ang kanyang asawa, si Princess Jamil, ay nagbahagi ng isang vlog na kumukuha ng kanilang pagsasaya sa pamimili ng mga kasangkapan. May 3 anak sina Tristan at Jamil. Ito ay sina Triana Jazz at Tanya Jill, at anak na si Primo Trey. Malamang na maaalala ng mga masugid na tagasunod ng mga beauty pageant si Tisha Silang, ang binibining Pilipinas Universe 1998. Sa kasamaang palad, ang kanyang paghahari ay natapos nang wala sa oras ng kailanganin niyang magbitiw dahil sa kanyang pagkamamamayan sa Canada. Ang pinakahuling paglabas ni Tisha sa Philippine TV ay noong 2008 nang sumali siya sa hit reality competition na Amazing Race Asia at lumabas sa pangalawang pwesto. Si Tisha ay nakabase sa Ontario, kung saan siya nagtatrabaho bilang host para sa Insoga.com, isa sa pinakamalaking digital-only na mga website ng balita sa Canada. Kamakailan ay ipinagdiwang ni Tisha at ng kanyang partner na si George ang pagdating ng kanilang kambal na anak na babae. Noong Marso taong 2023, lumipad si Tisha pabalik ng Pilipinas para magbakasyon at bumisita sa Boracay kasama si George at ang kanilang kambal. Bea Rose Santiago. Si Miss International 2023, Bea Rose Santiago, ay bumalik sa Canada noong 2018 para makasama ang kanyang pamilya. Ang desisyong ito ay naudyukan ng kanyang diagnosis ng IgA nephropathy, na kalaunan ay umunlad sa renal failure.
Noong Agosto taong 2018, ibinahagi ni Bea ang mga detalye tungkol sa kanyang talamak na sakit sa bato sa pamamagitan ng sequence ng Instagram stories. Ibinunyag niya na ang kanyang kondisyon ay bunsod ng kanyang pagkonsumo ng pre-workout drinks. Ito ang sinulat niya ukol dito, guys, kung kukuha ka ng pre-workout at iba pang mabibigat na ehersisyo, mangyaring mag-ingat. Kumbaga, marami pang katulad ko, nakakasira tayo ng kidney dahil sa buhay gym. Bago mo gawin o baguhin ang iyong dieta o uminom ng isang bagay, siguraduhing wala kang masamang problema sa kasaysayan ng kalusugan. Lagi mong tanungin ang iyong mga doktor, tugon ni Bea. Pagkatapos ay sinimula ni Bea ang kanyang recovery journey, kung saan siya ay sumailalim sa dialysis na 5 beses sa isang linggo sa loob ng ilang taon. Sa kasalukuyan, maayos at nasa Canada si Bea pagkatapos sumailalim sa kidney transplant noong Abril taong 2022. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Paul, ay ang kanyang kidney donor. Rize Santos. Si Rize Roquel Santos ay bumalik sa Canada noong 2009 pagkatapos ng kanyang maikling pagsabak sa Philippine showbiz kasunod ng kanyang panunungkulan bilang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Season 2 noong 2007. Mula noon, aktibong tinutugis ni Riza ang kanyang landas sa mundo ng pageantry. Kinatawan niya ang Canada sa Miss World 2011 competition kung saan tinanghal na first runner-up ang kinatawan ng Pilipinas na si Gwendolyn Ruey. Muling kinatawan ni Riza ang Canada sa Miss Universe 2013 contest na ginanap sa Moscow, Russia, kung saan nakakuha ng third runner-up finish si Ariela Arida mula sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, siya ang Vice President ng isang kumpanya ng teknolohiya sa Alberta na pinangalan ng Argyle Fox Incorporated. Kateli Trending, sino-sino pa ang mga Filipino celebrities na alam nyong nakatira na ngayon sa ibang bansa? Paki-comment na lang po sa ibaba at gagawa natin ng video. Maraming salamat and to God be the glory.